Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Bibigyan
namin Diyos, marami pong salamat, Ama. Nasapit naming muli ang banal na pagsamba. Salamat po, tinutugon mo ang pangangailangan ng aming mga abang kaluluwa. Sa ganito naming mga pagsamba, sa aming mga pag-aawitan, inaaliw mo ang puso naming nalulumbay. Pinalalakas mo kami. Pinalalakas mo ang aming kaluluwa nangihina dahil sa bigat ng mga pagsubok. Salamat, Ama, sa kabila po ng aming kalagayan. Patuloy naming na isa sa katuparan. Pinakamahalagang tungkulin namin na ikaw ay aming sambahin habang kami ay nabubuhay. Di man kami makapasok sa kapilya. Salamat po. Hindi mo binibigo ang aming pag-asa. Hindi mo inuulila ang aming mga kaluluwa. Lagi ka naming nasusumpungan. Lagi ka naming nakakapiling. Nadarama namin ang iyong banal na espiritu. Salamat, Ama, sa kabila ng maraming kapahamakan. Ningatan mo kami't iniligtas. Naririto kami, may buhay at may lakas. Matatag na nagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. Purihin ka aming Ama. Pakitanggapin mo kaming magkakapatid. Pakitanggapin mo po ang aming pagsamba. Niluluwalhati ka ng aming mga puso't kaluluwa. Panginoong Yesus, purihin ka. Sinasamba ka ng iyong mga hinirang. Inikilala namin ang iyong mga kabutihan. Ang iyong pag-alalay sa amin. Ang pagtulong mo sa amin sa paglalakbay. Salamat po sa pamamagitan mo sa amin sa Ama. Hanggang ngayon narito kami, pinagiging dapat ng Ama dahil sa iyo. Tanggapin mo kaming lahat na magkakapatid. Panginoong Jesus, muli mo kaming ipamagitan sa Ama. Tuloy mong basbasan ang iyong mga hinira. Ama, mabalagi kaming nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Ang mga aral na kanilang itinuro sa iglesia. Sinalin sa amin ang kapatid na Eranio Manalo. Patuloy namin sinasariwa sa ganitong mga pagsamba. Pakigaya ka ng aming mga puso. Maging sabik sa pagtanggap ng iyong mga katotohanan. Patuloy na magsilbing tanglaw namin at gabay habang kami naglalakbay sa mundong ito patungo sa aming kaligtasan. Nananalig kaming lubos, Ama, narinig mo ang aming mga panalangin. Mamamalagi ka sa piling namin hanggang sa matapos ang aming pagsamba. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, sa araw po ng Sabado, Mayo 10, ay gugunitain po natin ang ika-139
na taong kaarawan. 139th year. Birthday po ng kapatid na Felix Manalo. Isinilang siya noong Mayo 1886 sa Tipas, Taguig, Rizal. Hindi natin siya kailanman malilimot sapagkat napakahalaga po ng bahaging ginampanan niya sa pagkakaroon natin ng kaalalan bilang mga hinirang ng Diyos. Dahil po sa pagsusugo ng Diyos sa Kanya ay naipangaral sa atin ang talisay na Ebanghelyo. Natawag tayo sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo at nagkaroon ng karapatang maglingkod at sumamba sa Diyos. Ginugol niya ang kanyang buhay tulad ng mga naunang sugo ng Diyos upang makinabang ang mga taong pinagsuguan sa Kanya. Kaya po, yayamang ginugunita natin ngayon sa linggong ito ang kanyang kapanganakan. Ay suriin natin kung kabilang tayo sa mga tunay na nakinabang sa buhay na ginugol niya hanggang sa kanyang kamatayan. Papaano po ginugol ng mga sugo ng Diyos ang kanilang buhay? Sa Gawa 20:24, ang sabi ng sugo, si Apostol Pablo, sugo ng Diyos sa mga hintil. Hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus. Sa pagganap din ng kanyang katungkulan, ginugol po ng kapatid na Felix Manalo ang kanyang buhay. Mula nang simulan niyang ipangaral ang Iglesia ni Cristo sa Punta, Santa Ana, Maynila, sa kulang na 27 taon, hanggang sa pagpahingahin siya ng Diyos noong Abril 12, 1963. Ay walang humpay siyang gumawa at tumupad ng tungkulin sa loob ng kalahating siglo. Ginamit niya ang kanyang buhay para sa tungkulin. At hindi po niya ginamit ang tungkulin para sa kapakanan ng kanyang sariling buhay. Paano po pinanindiganan ng mga sugo ng Diyos ang kanilang kahalalan bilang sugong na mahala sa Iglesia? Halimbawa, si Apostol Pablo bilang sugo ng Diyos sa mga hintil. Paano niya pinanindigan ang kanyang kahalalan bilang sugo noong siya'y sinisiyasat ni Haring Agripa tungkol sa mga bagay na isinasakdal ng mga Hudyo laban sa kanya? Sa Gawa 26:16-19, isinaysay ni Apostol Pablo ang ginawa ni Kristo na pagsusugo sa kanya. Kasi dati si Apostol Pablo, ang pangalan niya ay Saulo. Mabagsik na mag-uusig siya ng mga unang Kristiyano. Noong papunta siya doon sa Damascus para sundan at usigin ang mga Kristiyano, napakita sa kanya ang Panginoong Jesucristo. At doon ay tinawag siya ng Panginoong Jesucristo at inilagay sa gawain pagliligtas. Isinugo ni Kristo si Apostol Pablo. Kaya nagtungo si Apostol Pablo. Tumuloy siya sa kanyang paglalakad patungo sa Damascus. Pero hindi na para usigin ang mga Kristiyano. Naging kasama na nila sa gawaing pagliligtas. Isinaysay niya ito. Yung ginawang pagsusugo ni Kristo sa kanya, isinaysay niya sa harap ng Haring Agripa sapagkat noon ay inaakusahan ng mga Hudyo si Apostol Pablo. Paano niya pinanindigan ang kanyang kahalalan bilang sugo ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo sa harap ng Haring Agripa? Ang sabi niya, "O Haring Agripa, hindi ako nagswail sa pangitain ng kalangitan." Yung pangitain na tinutukoy niya,
Yun yung pagkakataong napakita ang Panginoong Jesucristo sa kanya sa pagitan para siya'y isugo sa gawaing pagliligtas. Sa mga kapatid, kahit po sa harap ng hari ay nanindigan si Apostol Pablo sa kanyang tungkulin bilang sugo ng Diyos. Si kapatid na Felix Manalo, bilang sugo ng Diyos sa mga huling araw, anong isa sa mga pangyayari sa buhay niya na doon ipinamalas din niya ang paninindigan sa pagtupad ng tungkulin kahit sa harap ng panganib. Noong pong ikalawang digma ang pandaigdig, ikinagalit ng mga Hapon na sumakop sa ating bansa ang hindi pagpayag ng kapatid na Manalo na pamunuan ang isang federasyon ng mga relihiyong Kristiyano na kanilang itinatag upang maging magaan ang pagkontrol nila sa mga aktibidad ng mga relihiyon sa bansa. Kumbaga po sa ating panahon, nais ng mga Hapones na gawin siyang special envoy sa iba't ibang relihiyon sa Pilipinas. Marami kasing relihiyon sa Pilipinas eh. Siya ang itinalaga sana maging special envoy para maging magaan ang pagkontrol ng mga Hapones sa mga Pilipino. Subalit tinanggihan ito ni kapatid na Manalo. Hindi siya pumayag. Bakit? Sapagkat labag ito sa simulain ng gawain ng Diyos na pinagkatiwala sa kanya. Hindi po siya maaring makialam sa gobyerno, kaya hindi siya maaring manungkulan sa pamahalaan. Dahil po dito ay pinagsabihan ng mga Hapon ng kapatid ng Manalo na wala na siyang karapatang mamahala sa iglesia at hindi na siya maaring umakyat sa tribuna at magturo. Pero natakot ba ang kapatid ng Manalo? Tumigil ba siya? Hindi siya napapigil. Isang araw ng pagsamba, nasa tribuna siya sa sambahan ng lokal ng Tayuman upang pangasiwaan ang pagsamba. Samantalang nananalangin siya, biglang pumasok ang mga sundalong Hapones. Tuloy-tuloy na umakyat sa tribuna upang kunin siya at iyug-yug nila upang sumama sa kanila. Ang kapatid na Manalo na nooy nakapikit, nananalangin. Sa kabila nito, hindi tuminag ang kapatid na Manalo. Hindi siya tumigil sa pananalangin hanggang sa matapos ang panalangin. Nang matapos ang panalangin, kinuha siya ng mga sundalong Hapon at dinala siya sa Fort Santiago. Naiwan sa sambahan ng mga kapatid na nag-iiyakan dahil sa pangambang saktan ng mga Hapon ng sugo. Pero pinapayaan ba siya ng Diyos? Sa ginawa niyang paninindigan sa kanyang kahalalan bilang sugo ng Diyos. Hindi siya natakot sa bantal ng mga Hapones. Pinabayaan ba siya ng Diyos? Hindi. Ano katunayan? Agad din siyang pinawalan ng mga Hapon. Hindi siya sinaktan o pininsalaman. Anong mahalagang dapat nating maunawaan, mga kapatid? Kailan makagalit ng Diyos at pababayaan ang lingkod niya? Masama at magagalit ng Diyos kapag ang mga namumuno sa iglesia ay kinakalakal at inilalagay sa kompromiso ang iglesia ni Kristo sa pakikipagkasundo sa mga politiko para sa sariling hangarin. Lalo na nga, diyan sa Pilipinas, mag-i-eleksyon. Magagalit ang Diyos, lalo na sa mga ministro na makikialam diyan. Lalong masama at magagalit ang Diyos kapag ang sino man, lalo na ang ministro, ay makialam o maging opisyal ng gobyerno. Ano po ang nakahandang puhunanin ng mga sugo ng Diyos sa pagtupad ng tungkulin? Sa Gawa 21:13, ang sabi ng sugo na si Apostol Pablo, ako'y nahanda na hindi lamang kapusin kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ganito rin po pinahalagaan ng kapatid na Manalo ang tungkuling kaloob ng Diyos sa kanya nung siya'y nabubuhay pa. Ano pat kahit may panganib sa kanyang buhay at kahit na may karamdaman ay hindi naahadlangan sa pagtupad. Ang Panginoong Jesucristo na pinakadakilang sugo ng Diyos. Para kaninong kapakinabangan ibinigay niya ang kanyang buhay. 1:11 ang sabi niya, ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Napansin ba niyo mga kapatid?
Ang tunay na sugo ng Diyos ay katulad ng Panginoon Kristo. Ibinibigay ang buhay para sa mga tupa. Ang mga tupa ay ang mga kaanib sa kanyang iglesia o iglesia ni Kristo. Ibinibigay ang buhay para sa kanila. Hindi sinasaktan, hindi ginigipit, at lalong hindi ipinapapatay. Sa mga tuwing iglesia ang nakinabang sa paghahandog ni Kristo ng kanyang buhay. Bilang sugo ng sa mga hitil, sino rin ang nais ni Apostol Pablo na makinabang sa mga pagpapakasakit niya at mga sakripisyo at ano damdamin niya sa pagsasagawa nito. Ang sabi niya sa Filipos 2:17, kahit ako'y maging hain sa paghahandog at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y nakikipagkatuwa at nakikigalak sa inyong lahat. Para kanino ang ginawang pagpapakasakit ng sugo ng Diyos na si Apostol Pablo? Alang-alang sa paglilingkod at pananampalataya ng mga kapatid sa iglesia. Sa makatuwid, ang nais din ni Apostol Pablo na makinabang sa kanyang mga pagpapakasakit ay ang iglesia. Kapatid na Felix Manalo, para kanino rin ang kanyang ginawang mga pagpapakasakit? Para rin sa kapakinabangan ng iglesia. Ito rin po ang patotoo ng maraming mga naunang mga kapatid na nasaksihan ang pagmamalasakit at pagmamahal sa mga kapatid. Ano po ang damdamin nila sa pagsasagawa nito? Tulad din po ni Apostol Pablo, buong katuwaan at kagalakan nila itong ginawa. Ano po ba ang saloobin ng mga sugo para sa mga kapatid? Kaya nakahanda silang gugulin ng buong kagalakan ng kanilang buhay. Alam-alam sa kanila. Sa unang Tesalonica 2:8-9, ang sabi ng sugo, mahal na mahal namin kayo. Kaya malugod naming ibinahagi sa inyo. Hindi lamang ang ebanghelyo ng Diyos, kundi pati na ang aming buhay. Pagkat labis kayong napamahal sa amin. Bakit naman ngayon ay kinapupuutan ng mga namumuno ang mga kapatid na naninindigan sa katwiran? Itinuturing pangkaaway, ginigipit, inaapi. Ang marami itiniwalag na walang katarungan. Ano po ang prinsipyo ng tunay na sugong namamahala sa iglesia? Sa pangangasiwa sa iglesia, ang sabi ng sugo, nagtrabaho kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ni numan. Samantalang ipinangangaral namin sa inyo ang ebanghelyo ng Diyos. Sa makatwid, ang tunay na sugong namamahala sa iglesia ay hindi gumagawa o nagpapatupad ng anumang magdudulot ng mabigat na pasan sa iglesia. Ang focus ng kanilang pamamahala ay hindi ang salapi ng mga kapatid. Kaya wala silang ipinatutupad ng mga handugan na labag sa mga aral at tuntunin ng Diyos na magpapabigat sa mga kapatid. Mga kapatid, hindi po ba ganito rin ang nadama ng iglesia na pagmamahal na iniukol sa atin ng sugo ng Diyos? Maging nang humaliling na mahala sa mga huling araw, noong sila'y nabubuhay pa, malinis at maayos ang pananalapi sa loob ng iglesia ni Kristo. Wala pong katiwalian at walang utang ang iglesia ni Kristo sa panahon ng sugo at ng kapatid na Eranio Manato. Ang mga kapatid ay hindi pinipilit na maghandog ng malaki. Hindi rin po tinatakdaan kung gaano ang halagang ihahandog. Paano tinupad ng mga sugo ng Diyos ang kanilang tungkulin? Ginamit po ba nila ang tungkulin upang magsamantala at magpayaman at mabuhay ng maluho? Hindi. Sa unang Korinto 10:33 ang sabi ng sugo ng Diyos, hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y mga ligtas. Paano ito pinatunayan ng apostol na si Pablo bilang sugo ng Diyos? Paano niya pinatunayan na hindi ang pansariling kapakinabangan ang hinanap niya sa pagsasakatuparan ng kanyang tungkulin? Ang sabi niya sa 20:33 ng Gawa, hindi ko hinangad
ang pilak. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto, o pananamit ni numan. Sa mga tuwid, ang tunay na sugong namamahala sa iglesia ay hindi po sila nagsasamantala. Hindi po sila molestador. Hindi po sila nagpapayaman ng sarili at the expense ng mga kapatid. Mahigpit ang tagubilin nila sa mga ministro na huwag manghihingi sa mga kapatid ni magpaparinig. Galit po ang sugo at ang kapatid na Eranio Manalo sa mga ministrong molestador. Sino pang sugo ng Diyos ang nakapagpahayag din ng tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, ang propetang si Samuel? Ano ang hamon ni Propeta Samuel sa buong Israel sa panahon niya? Ang sabi po niya sa unang Samuel 12:3 hanggang 4, sumaksi kayo laban sa akin sa harap ng Panginoon kung kaninong baka o asno ang kinuha ko, o kung sino ang dinaya ko, o pinighati, o kinunan ng suhol. Ano ang sagot ng bayan? Sabi ng Biblia, hindi ka nagdaya sa amin, ni pumighati, ni tumanggap man ng anuman sa kamay ng sinuman. Mga kapatid, hindi po ba ganito rin ang patutuo na maibibigay ng buong iglesia tungkol sa integridad at kalinisan ng ginawang pagtupad ng tungkulin ng sugo sa mga huling araw at maging ng kapatid na Eranio Manalo? Sino pang sugo ng Diyos ang hindi kumuha ng anuman mula sa kanilang pinangangasiwaan? Si Moises. Paano niya pinatunayan sa harap ng Diyos na nang tuparin niya ang pagsusugo sa kanya ay hindi ang pansariling kapakinabangan ang hinanap niya? Sa bilang 16:15, ang sabi niya sa Panginoon, isa man sa kanila'y wala akong ginawa ng masama. Isa mang asno nila'y hindi ko pinakialaman. Sa makatwid, ang isa po sa mga katangiang taglay ng mga sugo ng Diyos ay hindi po sila naghanap ng pansariling kapakinabangan sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Inuulit po namin, mga kapatid, ang focus po ng kanilang pamamahala ay hindi ang salapi ng mga kapatid. Kaya wala silang ipinatutupad ng mga handugan na labag sa mga aral at tuntunin ng Diyos. Ano po ang isa sa matitibay na katunayan na gaya rin ng mga naunang sugo ng Diyos? Ay walang kinuhang pansariling pakinabang ang kapatid na Felix Manalo at kapatid na Eranio Manalo. Sa loob po ng halos 100 taon na pinamalaan nila ang iglesia, ay walang maituturo ang sinuman na isa mang ari-arian na nasa pangalan ng kapatid na Felix Manalo o ng kapatid na Eranio Manalo. Buong kalinisang pinamalaan nilang iglesia at dito ibinigay nila ang kanilang buong buhay sa pagtupad ng tungkulin. Malinis at masinop po, lalo na ang pananalapi ng iglesia. Hindi nagtakda ng mga tanging handugan, tanging pagsamba na may handugan. Walang likuman, walang pledge, walang donasyon o solicitation, walang takdaan at pagbibigay ng sobre. Higit po sa lahat, hindi nangutang. Kaya walang utang ang iglesia ni Cristo noon. Sabi nga ng kapatid na Eranio Manalo, mahigpit daw nabili ng sugo na huwag mangungutang sapagkat ang utang ay buwisit. Sapat ang karaniwang mga handugan, P1, P9 at P13, nakarating ang iglesia sa kalwalhatian. Hayag na hayag sa sanlibutan ang malulwalhating gusaling sambahan. Ano po ang layunin ng sugo ng Diyos nang ibigay ang buhay sa pagtupad ng tungkulin? Paano nagawa ng mga sugo ng Diyos na ibigay ang kanilang buhay sa pagtupad ng tungkulin? Sa 2 Timoteo 2:10, ang sabi ng sugo ng Diyos, aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan naman nila
ang pagkaligtas. Ano po ang hangarin ng mga sugo ng Diyos? Kaya buong kagalakan nilang pinamuhunanan ng pagtitiis ang pangangaral ng mga salita ng Diyos sa iglesia. Sa Colosas 1:24 hanggang 29, ang sabi ng sugo, iyan ang dahilan bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa sakdal at walang kapintasan. Yan ang uri na maniligtas. Sana napansin ninyo mga kapatid kung paano po ipinagmamalasakit ng tunay na sugong namamahala ang iglesia. Buong linaw na tinuturuan ang mga kapatid. Hindi ito magagawa ng ministro na may masamang layunin o ang habol lang ay makakuha ng pakinabang. Masama kung ang ministro ay nagtuturo na may panlilinlang o pagsisinungaling. Tunay na sugo ng Diyos. Buong linaw na tinuturuan ang mga kapatid upang makarating sa uring maliligtas. Ano ang inaasahan ng mga sugong na mahala sa atin na dapat ibunga ng kanilang pangangaral? Unang Tesalonica 2:11-12, ang sabi ng sugo, gaya ng inyong nalalaman kung anong inugali namin sa bawat isa sa inyo, na gaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak, na kayo'y inaaralan at pinalalakas ang loob ninyo at nagpapatotoo upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Diyos. Sumakatwid mga kapatid, sa lakad po ng ating pamumuhay, makikita kung nagkabisa sa ating buhay ang mga aral ng buong tiyaga at pagtitiis na itinuro ng sugo at ng kapatid na Heranio Manalo. Kung nabubuhay at lumalakad tayo ng matuwid at ayon sa kalooban ng Diyos, nangangahulugan lamang po na nakinabang tayo sa buhay na ginugol nila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Sa madaling salita, ang tunay na nakinabang sa buhay na ginugol ng sugo sa pagtupad ng kanilang tungkulin ay ang mga iglesia ni Kristo na lumalakad ng matuwid at sa kabanalan. Hindi po ang mga umaayon at sumusunod sa mga katiwalian at kasamaan. At lalong hindi ang mga nagsisibaling sa mga aral na hindi naman itinuro ng sugo. Ano ang hinahangad ng sugo ng Diyos? Na maging kalagayan ng iglesia. Kung siya'y wala na, opo, ang marami sa atin, baka nga hindi na natin inabot ang sugo. Sapagkat siya'y pinapagpahinga na noong 1963. Matagal na panahon na. Pero ano ang hinangad ng sugo ng Diyos noong sila'y nabubuhay pa? Na kahit sila'y wala na dapat maging kalagayan ng iglesia. Sabi ng sugo ng Diyos sa Filipos 2:12, mga minamahal, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng iyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Sa makatwid hangad ng sugo ng Diyos, na kung paanong lagi tayo sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Lalong lubusin natin ang pagsunod ngayong sila'y wala na. Lalo tayong maging masunurin. Hanggang kailan? Hanggang kailan dapat malubos ang napasimulang mabubuting gawa sa atin? Yung ating mga pagsunod. Filipos 1:6 ang sabi ng sugo, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Yan ang araw ng pag-uuko. Ano ang laging panalangin noon ng sugo? Ang sabi niya, ito'y idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo't lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala
Gaano ito kahalaga? Ang sabi, upang kayo'y maging tapat, upang kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. Kaya dapat malubos ang napasimulang mabubuting gawa sa atin hanggang sa araw ni Kristo o sa araw ng paghukom. Kaya habang nalalapit po ang araw ng paghukom, lalo naman tayong tumitibay sa pagsunod sa mga aral ng Diyos na ating natutuhan sa sugo at matatag na nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, huwag tayong bibitiw. Ano man ang mangyari. Katulad ng madalas niyong marinig sa amin, hindi namin alam kung saan kayo naroroon. Kayo na patuloy na nagpapahalaga sa mga pagsamba sa kabila ng hindi tayo makapasok sa mga kapilya. Pero hinahanap ninyo ang pagsamba. Hindi namin alam kung saan kayo naroroon. Hindi namin alam kung ano ang inyong kalagayan, ano ang inyong pinagdaraanan. Pero ano man ang ating sitwasyon, huwag tayong bibitiw. Lalo tayong magpakatibay, mga kapatid. Ayon po sa mga sinugo, ano ang kahulugan kung ang mga hinirang na pinangaralan nila ay namamalaging matibay? Unang Tesalonica 3:8, sabi ng sugo, ngayon ay nabubuhay kami. Kung kayo'y nangamamalaging matibay sa Panginoon. Matagal na silang nagpahinga. Ang sabi nga sa atin kanina, baka ang marami sa atin, di na natin siya nagisnan. Nagising tayo, ang kapatid na Eranio Manalo na ang namamahalang buong pagmamahal sa atin. Pero iniwan na rin tayo. Noon pang 2009. Pero bagaman wala na sila sa piling natin. Kung tayo namamalaging matibay sa mga aral na kanilang itinuro sa atin, kung tayo nabubuhay sa pagsunod sa mga aral ng Diyos, para ring buhay sila. Yun ang ibig sabihin ng kusugo. Ngayon ay nangabubuhay kami kung kayo'y nangamamalaging matibay sa Panginoon. Ang kanilang karapatan ay namamalaging buhay sa puso natin. Itong nag-uudyok sa atin para tayo patuloy na sumunod sa mga aral na kanilang itinuro pagkat sulubos tayong sumasampalataya. Mga aral na kanilang itinuro, mga aral ng Diyos mula sa Biblia. Kaya mga kapatid, kahit sila'y pumanaw na, patuloy nating pagtapatan ang pagsunod sa mga utos ng Diyos upang hindi masayang ang kanilang mga pagpapagal para sa atin. Huwag nating payagang mawala ng kabuluhan ng buhay na ginugol nila sa layuning maiatid tayo sa kalagayang karapat-dapat sa pagliligtas ni Kristo pagdating ng araw ng pag-uukom. Sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Sa araw ng pagkabuhay na magmuli. Makita nawa tayo ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo at kasamang sumalubong sa Panginoong Hesus upang manahanan sa bayang banal sa piling ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo magpakailan-kailanman. Bago tayo sama-samang dumulog sa Diyos, binibigay namin sa inyo ang sandaling pagkakataon para magpasalamat sa Diyos. Sabihin natin, salamat po Ama sa pagsusugo mo kay kapatid na Felix Manalo. Salamat po, Iglesia ni Cristo kami hanggang ngayon. Mahigpit na pag-uusig ang aming pinagdaanan at patuloy na pinagdaraanan hanggang ngayon. Pero hindi kami bumibitiw sa pagsunod sa iyo. Sapagkat alam namin, Ama, hindi mo kami pababayaan. Ngayon, sa pagsambang ito'y basbasan mo ang mga lingkod mo.
Saan man naroon ang mga anak mo na kasama sa pagtitipong ito. Palakasin mo po kaming lahat at ibuhos mong siyaga ng pagpapala. Tumayo kayo mga kapatid at tayo po'y mananalangin. Salamat po ng marami, Ama. Hindi man namin nagisnan ang marami sa amin, hindi man nagising sa ilalim ng pamamahala ng sugo ang kapatid na Felix Manalo. Subalit ang kalagayan ng iglesia, ang tala ng kasaysayan, ang nagpapatotoo, siya ang lingkod mong hinirang mo para itaguyod ang gawaing pagliligtas sa mga huling araw. Dahil sa Kanya, nakilala ka namin, Ama. Natutunan namin ang tunay na paglilingkod at pagsamba sa iyo. At dahil dito'y nagkaroon kami ng karapatan sa kaligtasan. Salamat ng marami, Ama. Hindi namin kailanman malilimot ang biyayang tinanggap namin bunga ng pagsusugo mo kay kapatid na Felix Manalo. Pinapangako namin sa iyo, hindi kami papayag na mawalan ng kabuluhan ang kanilang ginawang pagpapagal para sa amin. Ang ginawa nilang pangangaral at mga sakripisyo, pati na ng kapatid na Eranio Manalo, hindi mawawala ng kabuluhan, hindi masasayang, sapagkat ipakikipagbaka namin ang pananampalatayang nabahagi namin. Patuloy kaming susunod ano man ang mangyari sa aming buhay. Kahit mabigat pa na mga pagsubok ang dapat naming harapin. Kahit mahigpit na pag-uusig. Kahit mga panggigipit at mga pang-aapi. Hindi namin isusuko ang aming pagsunod sa iyo. Huwag mo lamang kaming pababayaan. Amang nasa langit, mayamang narito kami sa pagsamba. Labusin mo ang aming kagalakan. Halika pa sa piling namin. Masmasan mo kami magkakapatid. Muli mo kaming palakasin. Patuloy mong aliwin ang iyong mga hinira. Pangunahan mo kaming lagi sa paglalakbay. Tulungan mo kaming lalong maging masunurin at magawa namin ito hanggang wakas. Panginoong Yesus, ipamagitan kami sa Ama. Huwag mo kaming bibitiwan. Saan mo naroon ang mga lingkod mo? Mga lingkod mo, lagi kang hinahanap sa pagsama. Maawa ka, Panginoon. Alalayan mo kami magkakami ng ina. Huwag kang pumayag na mayroong makabitiw sa amin. Huwag kang pumayag na mayroong tumigil. Huwag kang papayag na mayroong tumalikod. Tulungan mo kaming lahat. Matapos namin ang aming takbuhin sa iyong pagbabalik. Kasama kami at may pagmamalaki kami ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo para kami ay maging karapat-dapat sa pagmamana ng buhay na walang hanggan. Ama, huwag mong pababayaan ang mga may sakit. Gunitain mo sila ngayon, pagalingin ang kanilang mga karamdaman. Lalo ng kapatid na Teddy, bigyan mo pa ng buhay at lakas. Ang mga kapatid na nagtatago, mga nasa kulungan, ang buhay nila'y puno ng kabigatian. Aliwin mo sila, palakasin mo po sila.
At maawa ka kung makalaya na siya ng mga kapatid naming nasa bilangguan. Makapiling na po sana nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Ama, nananalig kami lubos. Narinig mo lahat ng aming mga panalangin. Muli mong binasbasa ng iyong mga anak. Magpapatuloy kami sa paglalakbay. Ipakikipagbakan namin ang kalalang biyaya mo, bunga ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Isusulit namin ito hanggang wakas sa pamamagitan ng patuloy na pagtatapat, paglilingkod sa iyo, at sa pagsunod sa iyong mga araw. Magalang po naming hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.